po. Yeah. Ganda nga po. Can you give us a background no on how you started as a news writer na bahagad ang start mo sa DZXL? Um, Nag-start po ako as production assistant muna. Mm. And then, yung tumagal po, ayan, inano na rin ako, na-ship ako sa news writing. Okay. I saw yung yung sample news scripts tapos siya, naka all caps siya yung text. Meron ba Mm. na automatic na na siya, Um, naka-format? yung format lang po namin, yung simple lang, Calibri and naka-caps lock po siya para mas madali makita ng anchor, mas madali nilang mabasa kapag naka-capital. Tsaka malaki po yung font namin. Naka 14 or hanggang 16 yung font namin. As a writer, tapos nag-reporter ka rin sa field, tapos nag-anchor, no, from the script, ano na ngayon yung susunod na Mm-hmm. na step, no? Or at least if we're talking about the news operations in a radio station. Inaano po, ang amin ngayon, nag-focus kami ngayon sa online. So, mas focus kami nag-upload na rin po kami ng script sa mga web. Kami na rin po yung nag-check ng script namin. Tapos, yung nagpo-print kami, tapos, tsaka namin i-upload po. Yun na po yung step after nung bigay ng reporter. Kasi kami rin po yung tumatang scripts nila. So, dina-double check po namin yun. Tapos, yung mga spelling, yung tamang paggamit ng mga comma, mga period. Syempre kailangan din po natin sundin yung paggawa ng sentence, mga caps lock, yun po. Pag po gano'n, nag-a-adlib kami. Tapos, tsaka po aayusin nung nasa production namin kung ano yung tamang ilagay sa prompter. So, ang gagawin na lang po namin, sila po yung nakatoka kung ano po yung isusulat sa prompter. Kami po yung nagbabasa. Pag ako po yung nag-news break, gano'n. Minsan naman po, may dala kang sarili kong script na ako rin naman yung nagsulat. So, yun po yung binabasa namin kapag kami mga palpak dun sa technical side. So, kailangan ready ka kasi may alternative kang paraan. So, yun, yung ibig sabihin, yung ikaw na writer, isusulat mo lang siya normally, tapos meron na lang mag-a-adjust ng format? Or si writer, Yes. dapat format para Hindi, na lang siya doon sa prompter? Usually po, yung pag sa mga report po sa news break namin, halimbawa, yung reporter, yung lead lang po nila yung binabasa namin. Tapos po kami, pagkabuong news po, kami po yung nagsusulat ng script namin mismo. Ayun po yung binabasa namin. So, pag kami na po yun, yung sa production na po, hindi na po sila nangingialam doon. Yung sariling script na po namin yung sinusunod namin. So ibig sabihin, si writer dapat dapat handa na siya na all cap siya, na ganito yung format niya, font and the size. And meron din kasi napansin na na yung mga words meron naka-parenthesis, like for example, bukas tsaka Okay po. bukas, pagka bukas siya ang naka-parenthesis TOM, which means tomorrow, as bukas na open, So, no? yung kung gano'n, nilalagyan namin ng close and open parenthesis para maging guide po nung anchor kung paano niya dapat ipopronounce yung word. Halimbawa po, yung mga apelido ng mga officials natin na hindi ka familiar, so kailangan tapos yung anchor mo, baka mabulol sa ere, lagi mong iisipin na gano'n. Kung hindi siya familiar dun sa pangalan, lagi mo lalagyan dapat ng close open parenthesis kung paano niya babaybayin yung salita. Halimbawa po, yung si WHO country representative natin, si Dr. Rabinha Abiyasinghe. So yung iba pong anchor namin, hindi naman pare-pareho yung pronunciation, yung iba na lilito, kung Abiyasingka or Abiyasinghe. So kami po, ang ginagawa namin, ini-spell out namin yung pagkasulat niya kung paano siya babaybayin ng tama para at least pag on air na po yung anchor, tama yung ma-pronounce nila. Halimbawa din po yung word na yun po, yung bukas, kasi pag po sa Tagalog, di ba, ilang beses mo siya pwedeng banggitin yung bukas.
So kailangan po namin i-emphasize kung ano yung bukas mo, tomorrow o yung open na bukas, yun po. Kailangan clear po siya sa anchor para po sa ere, hindi mali yung pag-pronounce niya. Okay. So since nagta-transition ka rin to a DZXL Newsbreak anchor, no? At hindi naman lagi na yung nandun na script ay ikaw yung nagsulat, no? So ano yung mga ano yung mga madalas or at least no makapagbigay ka ng ng example ng nabasa mo sa script pero na-realize mo ay mali yung pronunciation ko doon. Sa akin pa naman po, wala pang nangyayaring ganun. Pero sa mga, based po sa experience ko sa mga anchor namin, nahihirapan sila kasi tulad po nun, kung mali nga po yung salitang nabanggit nila, so mali na sa ere. So ang ginagawa po namin as writer, as sa mga anchor po, kinukorek po namin sila. Pinipilit namin silang i-correct sa ere. Kasi po pag nabanggit na yung isang salita, mali naman, iba na po yung meaning. So kailangan mo, kaya ka nga po, di ba, nagbo-broadcast ka, so nagbibigay ka ng information. So kapag mali yung nabigay mong word or pronunciation, mali na rin yung intindi ng tao. So kailangan i-clear mo siya on air. Ganun po. Pero sa akin wala pa naman po experience na ganun. So sa tingin ko kasi mas advantageous para sa sa news writer kasi familiar siya doon sa terms dahil paulit-ulit mo na siyang sinusulat, no? Alam mo na yung pronunciation nito. Ano katagal from your being a writer tapos nag-news break anchor ka or nag-news anchor ka? Actually, kasi kami, sir, dito po kasi sa DZXL, all around ka eh. Hindi lang writer ka, hindi lang sa production ka, hindi lang coordinator ka sa province, hindi lang din sa digital ka. Sa amin po, binibigyan kami ng opportunity na i-experience dito at explore yung kung anong department ka pwede. So iba-iba po, meron sa amin na nag-showbiz report, may nag-sports na report, ganun. Ngayon, binabalak namin sa business, baka pwede na rin kahit sa amin sa writer kunin kung sino yung pwede. So, lang po, binibigyan kami ng chance. So, pag ganun po, ang ginagawa namin, syempre, kailangan i-prepare mo yung sarili mo, magre-record ka ng magre-record, titignan yung boses mo, ipapractice nila, i-correct nila yung tamang pag-modulate para at least sa ere hindi manipis yung boses mo, mga ganun po. Ayan, no? So dahil napansin ko rin yun eh. Dahil alam ko yung boses mo, tapos nung pinapanood ko yung mga yung mga YouTube recordings, no, yung ano yung mga usual na na tinuturo no do sa modulation ng voice. So since nag-start ka as PA, tapos nag-writer ka, tapos bigla no na ngayon mag-modulate ka ng boses. Kasi yung anchor din namin, tinutulungan nila. Kasi sila, maganda na yung boses nila eh, pag sa ere, yung mga anchor. So sila po, nagbibigay sa amin ng advice na, dapat yung boses mo galing sa diaphragm. Dapat buo. Tapos, dapat malinaw yung pagkasabi mo ng salita kasi mag-iiba yan sa ere kapag binanggit mo na. So that malinaw, kahit mabagal yung basa mo, basta tama yung pag-pronounce mo, okay lang yun. Mga ganun po yung mga advice nila sa amin. Tapos i-correct nila, dito dapat nagpo-post ka, wag tuloy-tuloy, may kama dyan, sundin mo yung kapag period, sige, pahinga ka muna, tapos susunod na basa, ganun po. So training talaga. Tinuturuan din po. Tapos din po, yung mga senior namin dito, tinutulungan din nila kami, tinuturuan, ganun po. Sa mga reporter din po, minsan nakausap namin sila, nagtatanong kami, tama po ba yung pronounce namin na ganito? Tama po ba yung word namin na ganito? Kasi syempre po, pag sa airing, ayun nga po katulad ng sabi ko, hindi naman pwedeng maliin mo yung pagbibigay mo ng information. But being an anchor is not just your voice, no? Nakita rin kasi namin doon sa videos, no? Dahil ito nga ay meron din na aside from the audio na component no sa radyo, meron din kayo meron din kayong Facebook account, meron din kayo na YouTube no na account. So nakikita rin namin no yung itsura ng anchor no habang nandun sa workstation. And aside from your voice, you're also tinkering with computer or ano yung mga nasa harap mo no na mga kailangan mong pag-aralan.
the monitor, and the console? Yung sa console po, may mga chances sa amin. Siyempre kapag hindi mo naman kabisado yung mga pinipindot sa console dun sa boot ko, ang ginagawa namin, humingi kami ng tulong sa tech. Sila po yung bahalang dahil nga po nag-evolve na yung technology natin, so madali na para sa kanila na pindutin sa computer nila yung mga kapag kami na mali ka mapindot, sila yung magko-control dun sa console po, tutulungan kanila. Pero magkahiwalay kayo ng lugar. Ikaw ay nasa boot, sila nasa tech. So, laking tulong po nung technology ngayon kasi nakatulong sila. Bukod doon, may mga monitor kami sa loob na pwede mo mas makita kung ano yung mga report, yung itsura mo, kung maayos ba yung itsura mo sa ere or hindi, or kailangan sasabihan ka ng, sa digital book po namin, may mga kami, tapos sasabihan ka nila, usog ka kasi yung camera mo, tabingi, ganyan. Kailangan po i-adjust mo yung sarili mo pag nandun ka sa booth kasi not all the time, pag upo mo doon, perfect agad na okay ka na agad. So, hindi lang po yung anchor yung nag-work doon. Magtatrabaho kayo as a team. Pero merong mga buttons kasi doon sa console na si mismong anchor yung yung pumipindot, no? So ano lang yung mga lang yung mga naka-reserve sa anchor at ano yung para sa tech? Yung usually po yung computer namin sa booth, kaduktong niya yung nasa tech. Kung ano yung nasa booth namin, meron din po sa tech. So, ang anchor po, kapag kabisado nila yung console, madali na sa kanilang i-control. So, yung mga music, yung mga shout, yung mga beds po na ginagamit nila sa program nila, katulad ng mga... Tapos, dapat po katulad ng halimbawa, yung mga flash report, alam nila kung saan dapat pipindutin yun. Kukunin lang po nila yun sa computer, idadrag lang po nila. Mabilis lang po yun. May chances naman po na si anchor hindi marunong magpipindot sa console. So, ang gagawin mo, hingi ka ng tulong sa tech. So, sila po yung magpipindot dun sa computer nila ng mga hindi mo alam na pindutin dun sa console para at least hindi po mamali yung pag-play mo. Ayun. May extension po sa kanila. Pero ngayon na may pandemic, meron ba anchor na working from home? Or lahat kailangan dyan sa stasyon? Nung una po, nung talagang bago lang yung COVID sa atin yan, yung iba po sa amin, naka-work from home po yung ibang anchor, nag-Zoom. Nag-try po kami kasi kailangan natin, bago na po hindi na katulad dati. So nag-adjust po lahat, ginamit na namin yung Zoom, dati nawala naman. So lahat kami nag-practice din po. Katulad kami, hindi lang kami writer, nagpo-production din po kami. So kailangan alam ng bawat isa kung paano yung controls noon kasi i-guide mo si anchor kapag may mali, ganyan. Pero nung mga tumagal-tagal na po, nung medyo lumawag naman yung quarantine, yung mga anchor po namin, pumapasok na po sila dito sa office. Pero hindi lang po kami tumatanggap ng mga guests. No? So ano yung beat mo? Or ano yung place of assignment mo? Meron ba? Wala po. May chance lang kasi na may nung panggabi pa po ako, so may aksidente dyan sa may EDSA Guadalupe. May lalaking tumawid na sagasaan. So, Metro report, so wala po kaming reporter na nandito naka-assign sa station kasi nasa field po. So, walang chance na kung sino. Ako lang po yung writer yung senior writer na nandito that time. Yung kasama ko hindi pa pwede. So, wala akong choice. Jen, baba ka, mag-report ka. Mga ganun po, mga instances here. So wala po. Ito yung mga emergency, no? Na biglaan. Yes, opo. Meron din po yung nandito si Pope Francis. So, required kami mag-report. Kahit writer mag-report ka, kahit di ka reporter. Okay. So, wala ka pong choice. Kasi ikaw yung nandun sa area, nandun sa harap mo si Pope. Wala kang choice. Kundi i-report na nandun siya, kung ano yung nangyayari. Ganun po. Okay. So yun pala yung yung pala yung experience mo as a reporter, no? Akala ko naging naka-assign ka talaga sa field. Wala pa po ako sa field.
So yun. And then ano usually yung mga problema or na-encounter mo na challenges no, sa trabaho mo? Not only as a writer but also as a newsbreak anchor. Yung on the spot po, bigla may puputok na balita. Halimbawa po, naka-prepare na yung script mo for newscast na babasahin ng anchor. Biglang 5 minutes, may biglang pumutok na balita. So, kailangan mabilis ka, gawin mo na yung script agad kahit na-monitor mo siya sa ibang estasyon. So, ikaw, kailangan humanap ka na ng source mo kung ano yung magiging basihan mo ng report, humanap o kaya kontakin na nung sa passion po, sila yung kukontak sa reporter para hanapin nila yung report na yun, bato nila sa ere. Kami naman po as writer, hahanap kami ng script, gagawa kami, hanap kami ng source na yun yung pagbabasehan namin. May mga chances po kasi na on the spot, babaguhin mo yung script mo. Okay, so yun, no, yung challenges na sa working for a news program and news operations, no, kasi ang DZXL nga ay mainly na news station, and of course meron din siyang branding na trabaho yung kanyang ang kanyang focus din, no. So yung doon sa pagka-anchor ka, meron ba mga chances na aside from just reading what's on the prompter, meron bang mga instances na nag-interview ka live ng official or someone? Meron po. Meron po. May instances kasi na, provincial reporters naman po namin yun. So, kailangan mo makipag-conversation sa kanya kung ano yung nangyayari din sa paligid niya. Hindi ko matandaan that time, pero parang ano po yung report niya. May nangyaring patayan, tapos malaking tao po yung namatay, yung nasa doon sa area niya. So, kailangan mo may conversation kayo para mahingin sa kanya yung mga information, hindi lang po kung ano yung mababato niya. So, ano yung nasa paligid niya. So, mag-a-adlib ka lang, magtatanong ka lang po nung alam mo, masasagot naman ng reporter, yung mga simpleng question lang din po na 5 Ws, mga ganon. Yan. Wala pong script, on the spot, nagtatanong ka lang din po dun sa kausap mo. Pero yung sa interview ko, hindi ko pa naman na-experience. Miss Corpus, ngayon din po na parang nabanggit niyo po kanina na bilang news writer na bigla-biglaan na parang ma-assign ka dun sa field na magiging reporter ka ng biglaan, and may mga instances nga rin po na bilang news break anchor na may mga biglaan din po news. Yung pag-handle po nung paano niyo po hina-handle yung mga spontaneous, yun nga po yung sinabi niyo on the spot, yung preparedness po, ano po yung ginagawa yung course of action doon? Kailangan kalmado ka lang. Kung halimbawa mayroong official kang na-interview, follow up na yun Pero yung on the spot na nandun sa harap mo, so wala kang script, kailangan kalmado ka. Kailangan observer ka rin, kasi kung anong nasa paligid mo, yun yung mai-report mo, yun dapat ibigay ng informasyon. Siyempre, dapat yung totoo, based on fact na nandun na nakita mo dun sa area mo. Ayun, no, kasi yun din dapat yung babanggitin ko, no, ito yung difference, no, kapag ka na-assign ka sa news, no, maging handa ka dito sa ganitong mga pagkakataon, at minsan mas mahaba pa sa 8 hours, no. Mas mahaba pa sa 8 hours yung itatrabaho mo. Yes, opo, lalo na pag may mga bagyo coverage, mga lindol, yan po. Yung mga disaster, usually yan po yung mga nagpapahaba sa iyo talaga ng shift mo. Pero kasi, yun po kasi running stories. Laging may update, maya't maya. So, kailangan updated din yung balita mo. So, hindi ka pwedeng mag-stick lang kung ano yung nasulat mo. Kailangan i-update mo siya maya't maya. Halimbawa, yung numbers po ng affected families, kailangan papalitan mo yun, hindi ka mag-i-stick dun sa balita mo lang na nasulat, tapos yun yung ibibigay mo sa anchor. Ganun po. Oo. Kasi na-discuss din namin na yun yung kaibahan ng radyo, no, sa print. Ang radyo kasi dapat laging updated siya, no.
kung nag-commit ka sa ganitong trabaho, no, kakainin niya yung oras mo, lalo-lalo na kapag ka may mga emergency no, na situations, gaya nga no nabanggit ni Jen kanina. May mga instances din kasi na kahit nasa bahay ka na, kahit nakauwi ka na, may kukontak sa yung kasamahan mo. So ikaw, kailangan bukas lang sa loob mo na mag-guide dun sa mga kasamahan mo or bigyan sila ng information kung ano yung mga nakikita mo. Or na-monitor mo na ibang balita. O ba't tayo wala nito? Dapat meron tayo nito. Hanap kayo, tawagan mo yung reporter, kailangan meron siya niyan. Gagapangin mo, bit mo yan. So, Banggit niyo po, Miss Corpus, na naging production assistant po kayo. Tama po ba? Opo. Ano, basically po, pwede niyo po ba kami bigyan ng parang glimpse or basically ano po ba yung ginagawa ng production assistant para po sa mga willing na pumasok sa sa ganitong field? Okay. Sa production assistant, sila yung katuwang ng anchor. Sila yung magta-type ba sa prompter kung ano yun. Yun nga, katulad ng sinabi ko, kapag may words na mali, ipo-correct nila. Yung production assistant din, sila rin yung nagtatawag sa reporter. Sila yung nakikipag-communicate din kapag merong interview. Sila yung nagsiset nun. Tapos pag-i-interviewin sila din nagko-control dahil nga puro technology tayo ngayon sa Zoom, sila rin yung nagko-control sa Zoom. Pero hindi lang siya naka-close sa production assistant lang na trabaho. Kasi kami, kahit ako, newswriter ako, pagka alam kong yung production assistant namin, may ginagawa pa, kailangan minsan ako na yung nagko-control, marunong ako dapat. All around kami, hindi lang kami naka-stick na, newswriter ka lang, newswriter ka lang. So kami, lumilipat kami ng department, hindi lang dapat isang trabaho yung alam mo. Sa production assistant din namin, nagsusulat din sila sa amin ng balita, nagpo-produce din sila, hindi lang sila sa pagiging assistant lang. Pero sa assistant kasi, mas mabigat yung trabaho. Kasi sa kanila mo iuutos kung ano yung mga balitang gusto mo. Tawagan mo si reporter, tingnan mo siya ng ganito. Or baka may contact number siya nito, kunin mo para ma-set natin ang interview. So, trabaho ni production assistant yun. Si production assistant din yung may program kami kinabukasan. Sa program, siya yung magsiset ng interview lahat. Bukod doon, hahanapin niya pa yung contact number ng tao na yun. So, kung saang department pa siya, hahagilap ng contact number ng person na yun. So, hindi madali yung pagiging production assistant kasi it takes time. Tapos, kung sino-sino tao din yung kailangan niyang hanapin, kausapin. Tapos, meron pa siyang reporter na inaasikaso. Hindi lang siya anchor lang nakafocus. Bukod doon, nakikipag-communicate din siya sa tech. Kasi sila yung magsasabi sa tech na, may commercial pa ba? Ilan pa ang commercial? Para sasabihan niya si anchor. Tapos, si production assistant din yung magsasabi sa digital namin or sa media personnel namin na, ito, may picture yung reporter ko, ipasok niya sa news break, ipasok niya sa newscast, mga ganun. So, marami silang ginagawa. Hindi lang ganun kadali yung trabaho ng production assistant. Sinasabi ko na sa inyo. Pero kapag nakasanayan niyo siya, sisiw na lang siya sa'yo kasi everyday na siyang ginagawa. Baka mamaya biglang merong malaking balita, ipapasok mo siya, no? So yung mga ganun na challenges, no, sa news operation. Normal lang po ba na minsan writer's block ka for writing kahit kasi hindi mo maisip yung anong pwede mong isulat sa isang article, parang ganun po. Tapos, a few seconds po, ibabalita nyo po ba siya sa radio, ganun po. Kasi, that's what I'm concerned about kasi pag magsusulat ako, what if kailangan ibalita agad siya sa isang radio station, parang, okay, parang what if magkamali po ako ng ganun po. Kasi sa amin, may instances na, katulad ng sabi mo, hindi ka makakapunta dun sa isang lugar para hingin yung details ng isusulat mo. So, kailangan gumawa ka ng paraan. Ang isa sa mga ways namin, may telepono, pwede kang tumawag dun sa magiging resource person mo. Pangalawa, pwedeng makisuyo ka sa reporter mo. Kung ano yung details na pwede mong kunin dun sa report or dun sa resource person mo. Tapos, pangatlo, kapag wala ka na talaga, wala kang choice, minsan inuutos na mismo ikaw yung pupunta dun sa lugar. Ikaw yung maghahanap kung ano yung details na kailangan mo. Tapos yung sabi sa second question mo, kung kailangan mo siyang balita, depende kasi sa bigat ng balita. Hindi naman porke sinabing
Ito, gawa ko, script ko, balita ko. Basahin agad. Hindi. Kasi tinitimbang din namin. Kung malaki, bawa, Metro Report lang naman yung kanya. Si Malacanang, may nangyari sa Malacanang. So anong iuunahin mo? Yung Metro Report o yung Malacanang? Siyempre, iuunahin mo kung ano yung mas malaki na makakaapekto sa buong bansa. Hindi lang pang metro lang. So uunahin mo si Malacanang. Hindi rin kasi kami pwedeng basta-basta magbato ng balita na, ay kasi ganito lang. Kailangan i-double check mo rin yung information. Tsaka yun nga, katulad ng sabi ko, yung depende sa bigat ng balita kasi nila-line up mo din siya. Ayun, no? So, parang mahirap yata magka-writer's block dito kasi nga, nagsusulat ka ng balita, no? Kailangan, e-ere na kayo. Kailangan meron ka talagang maisulat, no? Hindi ka pwedeng ma-mental block sa ginagawa mo kasi kailangan mong focus, tsaka kailangan mabilis yung mental, mo. Kasi may mga instinct kasi na biglang magbabago talaga yung balita. Yun nga, unexpected. So, kailangan ka lagi, alert. Yeah, that's the right word. Alerto ka, hindi ka pwedeng magpaka-kumpiyansa na okay na lahat. Hindi gano'n. As a part of media, paano nyo po napapractice yung truthfulness po ng nire-report? Hindi ko forte ang pagsusulat ng balita ng college. So, alam yan ni Sir Seymour kasi mas nag-focus ako sa production namin, paggawa ng mga short film. So, bago siya sa akin lahat noon, yung pagsusulat ng balita, hindi ko siya alam. So, ang sinasabi nung boss namin, bakit ka ba pumasok dito? Anong goals mo? Para sa'yo, ano ba ang news? Ano bang ginagawa sa tao ng news? So, sasabihin mo, syempre, to inform the people, to share your knowledge, to deliver the news na magpakatotoo. Katulad nga sa ibang tagline ng iba, serbisyong totoo, di ba? So ikaw, mag-stick ka dun sa goal mo. Hindi ka pwedeng magpakabayas dun sa balita. So ang gagawin mo, meron kang report or script tungkol sa side na to, ginagawa namin, tapos kukunin din namin yung sa side na kabila. Hindi lang kasi pwedeng isa. Kasi sasabihan naman kami na, ay, hindi bias kayo. So ang ginagawa namin, parehong side kinukuha namin. Tapos, minsan, sa mga programs namin, i-interviewin namin kung sino yung resource person ng magkabilang panig para at least hindi kami masabing bias. So, gagawin namin, as a writer, papakinggan namin yung interview, gagawa namin siya ng script, base lang din dun sa kung ano yung sinabi ng dalawang partido. Para at least, hindi kami masasabihan ng bias. Kung pagiging truthful naman, kung binabase lang din naman namin kung ano yung sinabi ng interview, hindi namin kasi pwedeng bawasan, hindi namin pwedeng dagdagan. So, kasi masisira din yung credibility ng stasyon namin kapag ginawa namin yung dagdag bawas. So, dun pa lang, so dapat alam mo yung goals mo, yung focus mo, yung pagiging truth ng balita, kasi yun naman ay ibinase mo sa totoo, sa mga facts na nag-gather mo. Hindi lang siya dahil sinabi ni ganito. Hindi kasi kami pwedeng maniniwala lang sa ganon. Kailangan pa rin. Mag-search ka sa mga resource person, halimbawa sa reporter mo, o totoo ba yung sinabi ni congressman halimbawa, ni ganyan, na ganito si mayor. So hindi ka pwedeng ganun eh. So kailangan mong humanap ka ng resource person, ng paraan para maging facts, credibility yung pag-uusapan kasi. So kailangan, based on facts, hindi ka pwedeng, dahil lang sa sabi-sabi. Well, what do you think is the objective of our news today? Dapat po ba what the people want or what the people need? Para sa akin, kailangan ibig mo kung ano yung totoo. Hindi dahil kailangan lang nila. Kasi kung kailangan, ibabase lang natin kung ano yung pangangailangan nyo, asan na yung pagiging totoo. Diba? So, hindi ka nag-inform. Ginawa mo lang yung balita or nagsulat ka lang ng balita base sa gustong marinig ng tao. Ayun. So, wala na doon yung pag-i-inform mo or pag-share mo kung ano yung totoo. Okay. Ano ba? Yan. Hindi ko, sir. No? So, hindi lang naman kasi entertain, no, yung function, no, nung media. Meron din siyang function na mag-inform, may function siya mag-persuade, no, at may function din siya na na ito ang mag-unite, no, doon sa society in general. Ayan, gusto mo pa ba sagutin yung yung second question ni Jerina? Pasagot ka na ron eh. Sahod, hindi ko yung sahod naman, kaya naman, nakakabuhay naman siya
pag single ka. Yung ganun. So, ginagawa namin, racket na lang. Dagdag kita din yun. Kasi meron namang mabibigay sa yung racket. Extra job. I mean, part pa rin naman ng trabaho mo sa istasyon. Ganun. Ayun. Kaya ang dami-dami rin na pinagkakaabalahan, no, ni Jen. Dahil po parang nag-evolve nga po yung radyo. Nagkakaroon na po ng online, nila-live stream na po at nagkakaroon din po ng teleradyo. And dahil po doon, nakikita rin po kayo. Hindi lang po kayo naririnig, nakikita rin po kayo. Yung visual appearance po nakikita niyo po. May mga outfit po ba na dapat suotin at hindi dapat suotin bilang dahil nga po nakikita na po kayo? Oo. Actually, oo. Sinasabihan kami ng, sa Angkor. Kasi ako usually, ang suot ko lang uniform pag weekdays eh. Weekend lang ako nagsisibilyan talaga. Yung sa mga Angkor namin, kailangan syempre, haharap ka sa tao, makikita ka na rin sa online, kailangan formal ka. Yung dissenting, naka-dissente ka rin naman ng pananamit. Syempre, hindi naman pwede. Paano ka paniniwalaan kung halimbawa magulo-buhok mo, ere ka? Ano sasabihin sa'yo ng listener? Ay, para nagjo-joke lang tong Angkor na to eh. Sa panahon kasi ngayon, hindi mo maiiwasan may mga negative comments. So, ikaw, kailangan, para maging credible ka din, kailangan credible din yung itsura mo, yung presentasyon mo sa tao, para pagkatiwalaan ka nila at makuha mo yung trust nila. Ayun, dahil nabanggit mo yung negative comment, no, meron ba na negative na encounter mo? Sa'yo, no? Meron. Negative. Sa amin po, may mga, kasi sa social media, marami po. Kasi alam niyo naman ngayon, merong anti-Duterte, may mga Duterte. Alam mo, ikaw yung nagsulat ng script, makikita mo ang daming comments doon. Hindi, ganito ka. Ganyan. Kami, kasi pag nasa media ka, what is bad is good para sa media. Kasi sa amin, hindi ko siya sinasabing na pinapanalangin na dapat puro negative mangyari. Hindi eh. Pagdating na sa social media, andyan na yung maraming, ano kayo, bakit ito lang tinignan yung side? Bakit ito hindi mo kinuha yung side? Ganyan. So, pag ganun po, hindi namin pinapansin kasi sa amin, good siya sa amin. Kasi alam namin na may nagbabasa ng ginawa namin. May nanood nung pag-broadcast namin. So, nakinig ka sa balita. Ibig sabihin, bumenta kami sa'yo. Ayun, no? Magandang reaction yon, no? Na ibig sabihin na may nagko-comment sa'yo, may nanonood, may nakikinig, no? Doon sa binabalita mo. Magulat ka kapag walang nagko-comment, baka walang nakikinig, no? Doon sa or nanonood sa inyo balita nyo, no? So klaro naman yung sinabi ni Jen, no, na hindi naman dahil may masamang nangyari ay masaya yung nasa news stations, no, or news program. Ibig lang sabihin nito kasi merong mga araw na talagang ano nang tawag doon, slow news day, no? May mga araw talaga na walang balita, no? Usually weekend 'yan, parang ganito. Tapos may mga araw na parang teka lang, tambak-tambak, no? Yun yung ang dami-dami na pumapasok na balita na si news program or si news station yung mga nagtatrabaho diyan. Of course, may magagawa kayo. Pero paano kung wala? Paano kung walang nangyayari? Sige na nga, i-feature na nga natin ito. Ipapasukin. Ibalita na nga natin ang cleanliness. Pag ganun, sir, press con. Oo, press con ang kinakapitan natin dyan. Ayan. Diba? Doon gagawa ka ng story based on dun sa press con or para magkaroon ka, mag-interview ka. Ayun. No? Sana klaro 'yon, no? Baka kasi ang intindi ng estudyante ay naghihintay tayo ng sakuna or kung ano man, no? So 'yon, bilang kasi kailangan mong gawin din yung part mo, yung trabaho mo. So kailangan mo mag-inform nga. Bilang panghuli, no? Anong advice, no, yung maibibigay mo para sa mga communication students, no, na nagbabalak or nagpaplanong pumasok sa broadcast industry later on? So yung 9 years of experience. Kailangan matatag ka, isa.
matatag ka. Hindi pare-parehong tao yung mga kahalubilo mo. So, kasi may times na ikaw lang sa sarili mo yung makakatulong. So, pagdating sa resource person, yung resource mo ng balita, so ikaw lang yan, ikaw yung gagawa ng paraan. May mag-guide ka ng mga kasamahan mo, magsasabi sila ng advice, pero ikaw pa rin kasi yung gagawa. So, dapat alam mo din yung goals mo, ba't ka pumasok dito, ano ba yung gusto mong ibigay sa tao. Pumasok ka lang ba dito para lang magkaroon ng trabaho? Yung mga ganun. So, alam mo dapat, yung goals mo, yung ano ba yung dahilan, ba't mo ginagawa yung isang bagay. So, alam mo siya, dapat inspired ka sa ginagawa mo. Kung mahal mo naman, alam naman natin na kung mahal mo ginagawa mo, magagawa mo siya. Pero kung alam mong hindi, bakit ang akin lang, ba't ka papapasok sa sitwasyon na alam mo hindi mo naman mamahalin? Or I mean, kasi passion eh. Pag alam mo yung kapag gusto mo yung ginagawa mo, mag-evolve ka doon, kaya mong kahit ikaw lang mag-isa magagawa mo yung bagay na yan. Hindi mo lalo na pagdating sa news kasi ang news iba-iba yung hindi ka lang kasi dapat kung ano lang sinusulat mo yun lang. Kailangan mo rin mag-explore, hindi lang dahil sa national news, metro, kailangan alam mo sports, yung iba, showbiz, dapat may knowledge ka din. So hindi ka dapat sarado lang sa isang topic pag gusto mo maging writer. Kailangan bukas ka sa lahat. Sa position naman, ayun, katulad ko na hindi lang ako production assistant, nung in-offer sa akin ng pagiging writer, ginrab ko siya, tapos nag-news break na nga. Dapat willing ka mag-explore, hindi ka lang mag-stuck dun sa pagiging, kung anong position na gusto mo. Kung gusto mong gawin yun, dapat ibigay mo na yung best mo. Kasi, lalo na pag mag-inform ka ng tao, lagi mong i-double check yung fact mo. Kasi, once na may mali ka lang, wala na, mali na yung na-inform mo sa tao, mamamali mo na sila. Kaya madalas kumakalat yung mga fake news, huwag tayong naniniwala sa mga kung ano lang sinabi ni ganito, kung ano lang nabasa mo sa internet. Sarili din tayo mag-search kasi marami namang ways, hindi lang isang paraan lang ang social media. Maraming paraan, may radio, may print, may TV, nandyan silang lahat. Bukod sa mga tao, pwede mo maging resource.